Welcome to Buboy's TV! Yeah, mga pinangga, mga minamahal kong kababayan. Marami pong salamat. Ito na naman tayo sa Buboy's TV po. Magkukwentuhan tayo. Ito yung mga trivia, yung mga hindi nyo pa narinig patungkol po sa mga pelikulang nagawa ko dati. Yan, lalo na yung mga millennials. Mga Gen Z. Mga Gen Z. Gen Z, yan. Mga Gen Z, di na siguro alam to eh, no? Oo, so, para sa inyo to. Requirements pa natin sa school to dati. Okay, so ngayon, dahil syempre, very famous ang umiikot na naman ng Jose Rizal. Nasa Netflix. Nasa Netflix ang Jose Rizal. Pag-uusapan natin ng Jose Rizal at isusunod natin ang isa pang paborito ng mga tao ngayon na nire-request nilang sana magka-part 2. Yan ang Muroami. Okay. Ano ba yung purpose ng mga libro yung ginawa ni Rizal? Ang purpose nun, clearly, para buksan ang isipan ng mga kababayan natin Pilipino na naghihirap na sa pagmamalabis ng mga Kastila sa ating mamamayan, sa ating bayan. Kasi walang katarungan dati. Walang katotohanan. Malayo na tayo sa katotohanan. Hindi ka na makapamuhay sa sarili mong bayan na may kalayaan at ma-enjoy mo ang tunay na kabutihan, kagandahan na biyaya ng Diyos na galing sa lupa. Hindi na atin to. So, ganun kahigpit, ha? Kahit si Rizal tapos na ng ophthalmologist siya. Doktor siya. Doktor siya, di ba? At kumikita na siya ng malaki sa Hong Kong that time. He was well off already. Pwede nang hindi na siya bumalik dito. Wala na akong pakialam dyan sa Pilipinas. Kayo na liba. Pero hindi niya matiis eh. Yung talagang yung katabaan ng kanyang puso ng pagmamahal sa bansa natin, sa kapwa natin Pilipino, hindi niya matiis na makita niya mga Pilipino naghihirap habang siya ay komportable. Hindi naman nagpapakasarap, but komportable lang ang buhay niya. Pero hindi madali, di ba, Tito? Hindi madali maging mayaman ng panahon na yun eh. Kasi pag mayaman ka na talaga panahon, ibig sabihin mayaman ka talaga. Well off ka kapag ikaw ay nakadikit sa gobyerno, may kilala ka, kadikit mo ang isa sa mga priors, mga ganon. Ang lalo na yung katulad si Rizal, dahil tapos na siya ng pag-aaral, naging doktor na siya. Tapos yung kanyang pagiging doktor na practice niya sa abroad. So, iba ang bayaran doon. Kumikita siya ng malaki. Pero nga, bumalik pa rin siya dito. Ganun niya kamahal. Just to write the book and spread the book, disseminate the book to all the Filipinos. Lahat na makakabasa. Para nabuksan nga. Lo and behold, talagang lahat na nakabasa. Effective. Si Bonifacio, kahit Kastila yung sulat nun. Kasi noon, nung panahon po noon, ang salitang ginagamit natin dito, Kastila talaga. Kasi we are under the subjugation of the Spaniards. Yeah. Hindi tayo nagsasalita ng English. Yeah. Siguro, konti lang talagang kahit Tagalog, hindi mo magamit yung sarili nating wika. We have so many languages. Hindi po dialects lang. Languages dito sa bansa natin. But we cannot even use it because of the subjugation of the Spaniards. Mahigpit. Mahigpit Kastila. Kaya natuto tayo ng mga Kastila. Hanggang ngayon tayo makamit na konti. Hiram na salita. Hanggang ngayon nga, kapag bilang pa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, diba? Alam natin yun eh. Kasi nga, nakuha na natin yun. Yun ang ipinaglaban ni Rizal. Ganun kahigpit nung panahon na yun. Kailangan pa niyang padaanin talaga sa libro. Yung kailangan niyang sabihin. Kasi hindi niya pwede sabihin verbally na parang ginagawa natin ngayon. Freedom of speech eh. Walang freedom of speech eh. Pinagbawal yung mga libro niya. For sure. Noli me tangere, ibig sabihin ng noli me tangere, touch me not, di ba? From the Bible. Taken from the Bible. Yung nagkita nung nabuhay muli ang Panginoong Jesus, after 3 days, ang una niya nakita si Magdalena, si Maria Magdalena, at sabi niya, huwag mo akong hawakan, di pa ako maakyat sa taas ng aking ama. So, touch me not. Ginamit niya yung yung phrase na yun, noli me tangere. Okay. Solid. Diba? Bago yan. Mga Gen Z, mga di nakakaalam, napakaganda ng topic natin ngayon. Next question. Next famous line. Pareho ba tayo ng nakikita o meron kang ayaw makita? Wow. Totoo yun. Malalim to. That question was addressed to Tabiel. Abogado niya si Tabiel. Si Tabiel. Played by
one of the finest actors in the industry, Jimmy Fabregas. Kuya Jim. Kuya Jim, love you. Kuya Jim. Miss ko na yan si Kuya Jim. Siyang abogado ko ron. Ang galing niya sa court. By the way, kung mapapanood niyo po yung Jose Rizal, yung Rizal po, yung pelikula namin, nasa Netflix na po yan. Yan lang ang tanging pelikula na Jose Rizal. Because we have several Rizal movies in our country. Pero ito lang yung tanging merong courtroom scene. May courtroom talaga. Inano siya nilitis siya Sa korte talaga. Pero kangaroo court yun, mabilisan lang yun. Para lang masabi. May ma-execute lang. Para ma-execute. Ma-execute. Siya. Kaya December 30, firing squad na po si Jose Rizal. Ganun kabilis, ha? So that line was addressed to my lawyer. Spoken by Jose Rizal. Okay. Meron ka ba, kaya sabi niya, pareho ba tayong nang nakikita? O meron kang ayaw makita? Galing, malalim. Pareho ba tayo nang nakikita? O meron kang ayaw makita? Kasi, may pinoprotektahan ka ba? This phrase still applies up to this day to our country. Pareho naman tayong nakikita talaga pero meron lang tayong ayaw makita. Ibig sabihin, we ignore. Exactly. Sometimes we ignore the truth in order to make ourselves convenient, comfortable, o ayaw na nating makialam. Yung ganon. Kasi nga, ba't pa ako makikialam dyan? Okay lang, hayaan mo na yan. Lilipas din yan. But, yung ganyang ugali kasi, ang nangyayari dyan, yung mga kawawang tao na nasa baba, the underprivileged people, ay lalong nagiging kawawa. Because wala sa kanilang nakikipaglaban. Sila yung nagsasuffer. Yes. Kasi may mga bosses na pwedeng makipaglaban sa kanila. Pero ayaw. Because busog na sila at komportable na sila, tumatahimik na sila. Sila yung ayaw merong makita. Meron kang ayaw makita. Hirap. Napakarami ngayon ito. Maraming ramdam na ramdam to sa panahon ngayon. Si Rizal, hindi ganon. Talagang nilaban niya. Kaya nga na-execute siya. Bayani. Kaya na firing squad Kaya naman yan ang ating national hero. Ngayon ko lang, alam mo Tito, dito sa mga tanong natin, Tito ko lalong mas na-appreciate si Rizal to. Yung lalim ng ginawa niya sa atin dito, galing. Okay, third, one and only dies once. And if one does not die well, a good opportunity is lost and will not present itself again. Kukonect tayo doon sa huling pinag-usapan natin. Di ba? Isang tao, mamatay lang tayo ng isang beses. Ngayon, kapag namatay ka na, hindi ka nag-iwan ng ng legacy mo, wala kang iniwan na maganda, yung pangalan mo, kinalimutan na. Hindi mo naman nagawa yung dapat mo gawin. Di ba? Hindi ka na makakabalik para itindig ulit yung pangalan mo. Tapos na yung time na yun. Hindi mo na makokorek. May uulit. Hindi mo na mababago yun. Hindi mo na maikokorek yun. Yung dapat mong ipaglaban, hindi mo na maipaglalaban. Yung dapat mong naipaliwanag, hindi mo na maipapaliwanag. Talagang lost na. Lost na. Wala na. Mayroon niyang konektado sa sa Holy Scripture. Behold, now is the day of salvation. Malalim. Behold, now is the day of salvation. Ibig sabihin doon ngayon na, kung gusto mong masave, it's the day. Kasi pagpatay ka na, wala na. Tapos na. Judgment ka na Judgment na. Same nga to. Kahit ipagdasal ka pa ng kamag-anak mo na napaka-libo-libo milyon mong kamag-anak, hindi ka na rin. Too late na. That's why behold now is the day of salvation. Napakaganda. You have to decide Napakaganda. At napakalayo. At the same time, grabe. Kaya isang aral din to sa atin na talagang we value our life and we do kung ano dapat talaga natin gawin, no? Pag nahanap natin yung purpose natin bilang mga... Alam mo yung purpose natin, kapag ang nagbibigay ng purpose natin ng Diyos our creators, our great God in heaven. Kapag binigay yung purpose sa atin, may kalakip na talent or skill yan. Hindi yung purpose lang. Hindi rin din skill yan. May purpose tayo lahat That's the reason why Connection. The reason why you're still alive today and you can hear this is because you still have a purpose. Exactly. Meron ka pang dahilan para mag-exist today. Yan. Pero may kalakip yan na talent. So dapat yung dalawang yun
Mag-connect. Oo, naka-entangled, magkatahi. Aligned. Oo, hindi Very well aligned. Yung talent mo lang ginagamit mo, okay, kumikita ka ng pera, okay, you're very famous, pero Anong purpose mo? hindi mo nakita yung purpose mo. Oo, Parang tama. puro sarili. Oo. You know, alam mo yun, yung puro self-centeredness ang laman. Wala yung rin. pagkatao. Wala rin. So, Wala rin. So, kailangan makita mo yun, magkasama yun, na may legacy yun. May gamit ang iyong pagkatao dito sa lupa. At Hindi align. ano ginawa mo dito sa lupa nung nabubuhay ka? Wala, kumain lang. Tsaka bumili akong bahay, ganda ng bahay ko. Ay, kotse ko nakita mong ganda. Dami nagaraan doon. Pero bukas, Parang gara sila. bukas namatay ka. Wala na. Wala na. Wala na. Wala. Wala naman yun eh. Wala. Kailangan talaga kung ano yung talent mo, isipin mo rin kung ano yung purpose nun. Yes. At kailangan gawin mo rin. Kasi hindi nga, yun nga eh. Pag nawala na, lost na. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Exactly. Exactly. Ang galing. Ang galing talaga ni Rizal. Alright, our fourth question. You must shatter the vase to spread its perfume and smite the rock to get the spark. Lalim nito. Lalim nito. Ha? Dapat daw, tatagalugin ko na po, dapat basagin daw yung bote ng pabango para kumalat daw yung bango. Tapos naman yung bato, ipalo mo dun sa may ano para magkaroon ng spark. Smart. Oo. Ika nga, ang pabango kasi po, hindi mo aamoy yan hanggat hindi nabubuksan yan eh. Hanggat di mo nababasag yan eh. Sa akin ito lang ano. Personal Personal opinion. kung ano dyan. Ang ibig sabihin yan, yung kung meron sa pagkatao natin, may kanya-kanya tayong sariling bango eh. Kailangan mabasag natin yun. Kaya tinawag na mabango yan, it's a good thing. It's a good smell. Kaya perfume. Perfume is good to smell, di ba? Oo. Yan ang kagad ng definition yan eh. So, meron tayong ganun. Kaya lang hindi maamoy. Dikit na naman sa scripture yan. Sa Holy Scripture po. Ang sabi doon, kapag ang liwanag mo, may liwanag ka, dapat hindi mo tinatago sa loob ng cabinet. O sa ilalim ng, ilatago mo ba sa ilalim ng lamesa o kama? Dapat ilabas mo para makapagbigay ng liwanag sa ibang tao. Exactly. Makatulong ka. Di ba? May sacrifice yan. Kaya may kiss-kiss yan. You have to do it head on. So, hindi po dahil meron kayong talent o meron kayong purpose, wala nang hirap yan. Dapat, andun po yung challenges niya. Nandiyan dyan ang mga trials. Nandiyan dyan ang mga problems. But, don't give up. Lahat po ng bagay dito may ganyan. But, kapag wala namang hirap, wala ka rin makukuhan tamis sa success. Meron famous line eh. Ang sabi comfort destroys usefulness. Ang ibig sabihin, di ba karaniwan gusto lahat comfort? Komportable eh. Siyempre, sarap sarap ng malamig, or kutsyon, everything. Naka-couch. But, ang ibig sabihin niyang ikikis-kis mo yan, itatama mo sa bato yan. Smite the rock. Yes, merong ano yan, may sakripisyo yan, may pakikipaglaban yan. Para talagang gusto mo magsi-successful. Hindi ka pa pwedeng maging successful na tutulog ka lang, exactly. palagi paupo-upo ka. Wantamad. Paghihirapan mo yun, exactly. You have to practice. Di ba? Kaya yung comfort destroys usefulness. Ibig sabihin yan, ang nakita ko diyang magandang example, yung mga boksingero. Pag nag-champion sila isang beses, magaling na ako. Okay. Hindi na masyado magpa-practice yan. Iinom-inom na yan. Sobrang komportable na. Eto ngayon, may isang paakyat na wala pang pangalan, pero challenger. Challenger, pa-practice yan. Pero itong champion, hindi na masyado magpa-champion na nga siya. Take for granted. Comfort na ang hinahanap niya eh. Destroys usefulness. So, matatalo na siya ng upcoming na challenger. Kasi, wala eh. Hindi na siya nagpa-practice. Take for granted niya. Kasi nga, puro comfort na siya. Nakomportable. So, yun ang ibig sabihin nun. So, kahit na dapat, ikaw ay nandiyadyaan at champion ka, ganun pa rin yung practice mo. Para kang challenger. If you want to retain being champion. Undefeated, di ba? Yes, undefeated. Ganun pa rin yun. So, dapat talaga consistent ka. Kahit champion ka, isipin mo, hindi ka pa rin champion. Para magtuloy-tuloy talaga yung ano mo. Tama.
Solid, solid. Tito, next. Oh. Ano ang scene or anong part sa Jose Rizal nang sinut mo yung Jose Rizal na talagang nakatulong sa personal life mo? Nakatulong, ha? Nakatulong or nag-improve. Nagamit mo. Improvement. Well, sa akin yung as a whole, yung buhay niya, nakita ko kasi yung struggle ni Rizal. Kasi nung nag-aaral siya, nakita mo yung pag-aaral niya sa Europe. Wala siyang pera nun. Gutom yun. Nakikita ko. Talagang bumiyahe lang talaga siya pala noon, no? Sugal lang. Gutom yun, no? At saka ang kapatid niya, si Pasiano, ang nagbibigay sa kanya ng pera para tumuloy lang yung kanyang pagka-aral doon sa Europa. So, mahirap ang buhay niya, pero talagang nag-struggle siya. So, balik tayo dun sa kwento natin kanina, talagang ang paghihirap ng tao, hindi nawawala yan. So, huwag tayong matatakot doon. That's why ako, kung nasaan yung hirap, nandun po si Boboy. Hindi ako takot doon sa Batang Kalsada po ako sa Santa Ana, Manila. Kaya po, hindi ako nagko-complain. I'm not bragging and I'm not complaining. I'm just sharing it with you na yun po yung buhay ko. Mas gusto ko po dun sa kalsada. Wala. Totoo yan. Cowboy si Tito Boboy. Cowboy yan. Puno. Bundok. Eto, kasama ko rin to. Kumakain sa di ba? Sa mga Saan? puno. Kahit sa bayabas lang yung lunch namin, payag na. Basta nakalaro lang kami. Yun din naman ng every time nung simula nakasama ako sa Tito, napansin ko talagang ano ka lang wala ka, go with the flow ka, practicality living lang yung gusto mo mangyari, hindi kailangan ng sobrang bongga na kailangan nasa ganito talaga tayong ganito. Hindi, kasi ang best in life kasi is being simple. Nasa simplicity kasi. Yun po ang pinaka masaya, pinaka mabuti sa buhay. Yung minsan nakakatikim ka ng mga nabibigyan ka ng opportunity ng mga kaibigan mong angat sa buhay. Mga well-off. Blessing yun. Yeah, you have to thank God for it. Sige, enjoy mo yun. But of course, kung walang ganon, okay pa rin dapat. Mas okay nga yung simple lang eh. Sanay ka doon sa simple lang eh. Kasi nandoon ang mga tunay na kaligayahan sa simpleng bagay lang po eh. So talagang si Rizal, ganyan talaga ang dinanas niya. Ganun si Rizal. Very niya. Talagang kasi kahit mayaman na siya eh. Mas pinili pa niyang sakripisyo yung buhay niya sa Pilipinas eh. Correct. Kasi galing siya sa hirap din eh. Galing din siya sa nakita niya yung nakasalumuha siya sa mga mahihirap na tao din eh. At na naghirap din siya sa Europa. Kaya marami kang makikitang picture ni Rizal, payat lang. Wala halos makain. May nakita akong isa noon, payat talaga. Hindi ko nakita na si Rizal eh. Oo, payat. Payat lang siya. So, alam niya kung paano maging simple. Maging gutom, maging mahirap. Alam niya rin kung paano maging abundant sa buhay. So, that's Philippians po yun. Philippians 4:13. 4:13. Paborito na yan, ni Pacquiao yan, yung na yan. Nabanggit kasi natin yung boxing kanina. Naalala ko lang, paborito. Si Manny. First na si Manny. Manny. Iba rin improvement ni Manny, no? From before to now, very, na siya, no? Hindi. Religious, based on na rin, no? Totoo, sanay din yan. Galing. Isa rin talaga sa hirap yan. Isa sa mga magagaling na boxingero natin ngayon. Bayani rin para sa Pilipinas ng sports. Of course. Siyempre, Manny Siya lang ang gumawa 8 division. Siya lang 8 division. Wala nang ibang makakagawa nun. Wala na po, siguro. Wala na. 8. Maraming nagtatanong sa boxing industry. Sinasabi nga nila, ano daw ba mas madali? Mas mahirap? Yung 50-0 or yung 8 division. Parang mas mahirap daw maging 8 division at napaka-imposible, di ba? Napaka-imposible. Pero ayan pa rin si Sir Manny. Andyan, tumutulong sa mga mahirap. Nasa Pilipinas, pinipiring tumulong. Yon. Ganda. Pero Tito Boboy, bago natin tatapusin tong video natin, may isa pa kasing request karamihan ng mga tao. Gusto nilang malaman mga trivia or mga nangyari sa Muro Ami. Muro Ami. Okay, marami din ng Muro Ami pa. Kasi alam ko, maraming magagandang trivia dyan na nakwento ka rin sa akin talaga eh, di ba? Yung sa Muro Ami. Oo. Okay. Ikaw ba, wala kayong tatanong? Meron. Yung famous mong sa Muro Ami, yung
Gustong-gusto mong Anong paborito mong linya? Linya. Okay. Walang kakain hanggat walang nahuhuling Isda. Oo, famous. Alam mo yan, kahit mga kalalakihan karaniwan, kahit malayo pa nga sila, sisigaw na, walang kakain, hanggat walang huli sa gagawin. Binabanggit talaga yung famous line, no? Paborito nila, nakakatuwa nga eh. Very famous yung line na yan. So, ano yung tanong mo doon? May tatanong sana ako eh. Anong oras tayo kakain? Gutom ka na? Gutom ka na? Hindi mo nga tinuloy yung gitara kanina habang nagsasalita kami. Yan ka na yung ulitin natin yan. Nagutom ka na. Nagutom ka na kagad. Basta kakain. Nangyayari. Kakain, hanggang di ka pa natatapos mag-gitara. Tuloy muna niya, no? Tuloy muna. Ano ba gusto mong ulam? Yun ang tatanong niya. Basta kakain. Grabe. Pero walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Anong eksena to? Anong eksenang part to, Tito? Opening yan. Opening yan. Yung paalis pa lang ang barko namin. I was briefing everyone, yung mga kasama ko sa barko, na eto ang dating protocol dito. Basta kailangan manghuli mo na tayo. So, umaga yun breakfast. So, wala talaga mag-aagahan. Walang kakain. Ang kailangan, makahuli muna tayo isda bago tayo kumain. Tsaka pero Tito, di ba ang Muruami, parang mga kinuha nyo lang, exploit labor, child daw to eh. Child labor to. Oh. So, ang story in-expose namin. It has been happening in the south, mostly near Cebu. So, etong mga barko na to, nag-hire ng mga mostly bata. Bakit bata? Kasi mura mura. Magkano lang ang bigay. Iiwanan lang minsan na 1,000 yung magulang doon sa isang island. 1,000, malaki na po yun. Papayag na yung nanay. Pero actually, yung nanay, minsan, ito pa dialogue. Kasi nga, minsan hindi na naibabalik yung mga anak. Namamatay doon sa biyahe. Nalulunod. Marami ka namamatay. Nalulunod, nagkakasakit. Minsan nakakagat ng pating. Oo. Mga ganon. So, these children are ranging age from 7 to 16 years old. Grabe, ang babata, no? 7 to 16 years old. Tapos, konti pa akong kumain yan. Konti lang ang pagkain mo. Malibata pa lang. Diba? Although marami sila, pero maliit lang ang pag kumain. Pag malalaki, matatanda na, mahirap na utusan, di ba? Madaling manduan yung mga bata eh. Kaya bata ang kinukuha nila. Ang bigat siguro sa loob nun, no? Child labor. Ang bigat sa loob nung sinushoot mo to, no? For sure, ramdam mo yung hirap. Sobrang hirap. Yung talagang... Sobrang hirap po ng Muruami. Sabi ko nga, dami, I always say to all my interviews, sabi ko, ang Rizal, pwede ko pang gawin ulit ng mga kahit 2 beses pa, pero ang Muruami, mag-iisip muna ako ng matagal bago ko gawin ulit. I-share natin kung trivia mo. Kung gagawa ako ulit ng mga ganun, yung mga, kaya kung gagawa po ako ng Muruami, yung 2, aba, ibang script na. Ako nasusulat, hindi na maraming sisiran. Kasi kwento mo muna sa kanila kung bakit. Ang daming beses ko po nalunod doon. Legit to Legit na story to. Parang maraming beses talagang nalunod. Define nalunod. Ako kasi po, nag-practice ako kung paano lumangoy ang isang Muruami. Matagal ka bago nagsimula. Parang Rizal. Ang Rizal, bago ko po gawin yun, 7 months po ako nag-aral ng Kastila. Binasa ko lahat ng mga librong matitisod ko sa mga bookstore kung saan-saan. Binasa ko po lahat yun. Walang biro po yan. Samantalang dati nung nag-aaral pa ako, halos ibagsak ko yung Spanish at pero ito na trabaho na po ito. I don't want to shortchange my employer. Siyempre, binabayaran ako. So, dapat ibigay ko rin ang best ko. So, yun ang natutunan ko naman sa napakagaling kong director na si Direk Marilu Diaz. National artist. National artist. So, yun po. Ilang beses akong nalunod doon. Pero yung alam mo yung, kung iba yon, kung hindi ako dumaan sa training. Sa training. Kung paano gawin yung paano maging relax ka lang. Kasi, kaya naman ako na-hire kasi I'm a diver myself. Scuba diver ako. May license po ako eh. So, komportable ako sa tubig. Pero lalo na nung nagte-training ako ng Muruami. Kasi talagang wala na akong hininga, pero nasa malalim pa ako. Ilan feet? Ilan feet yun? Wala, mga 30 pa. Grabe. 30, 40, wala na. So, hinihintay ko lang umangat ako. Hindi na ako gumagalaw. Kasi kapag gumalaw pa ako,
you will be needing more air kapag gumalaw ka. So, wala ka na ng air. So, nakagano na lang ako, hinihintay ko umangat ako, or may magbibigay sa akin ng oxygen. May nagdidive. Nakapalibot yun. Meron isang naka-assign sa akin. Si Larry Gallares, the late Larry Gallares, my friend. So, yan ang para si Tarzan yun. Bibigyan ako ng hangin, nakapindot na kaagad sa oxygen yun. Mga ganun kaagad yun. Kasi ako nagkakat eh. Kasi hangin ko ito eh. Hindi pwedeng, hindi sila magkakat. Hindi. Dapat ako, pag hindi ko na kaya, ganun na kaagad ako. Kakat na kaagad ako, wala na akong air eh. Pero karaniwan, dahil edge work po ang ginagawa ko dyan, minsan talagang out na ako, wala ng air. Ako na lang gaganon. Pero talagang wala na yun. Hindi na ako gumagalaw. Gamunggo na lang hangin. No? So, inihintay ko siya, yung magbibigay, yung mauuna yung surface. Aangat ka. Aangat ako. Doon ako kukuha. O siya. Ganun lang palagi. Ilang beses yun. Dami nun. Kaya, sobrang hirap po niya. Sobrang hirap. Yung ilang eksena lang to na nandun sa Muruami, di ba? Pero eksena dyan, binalot ako sa net. Kasi kaya ako binalot sa net, wala akong malay. Nagkaisa na sila, nagkaroon ng mutiny. Pinalo ako sa ulo. Wala ako ng malay. Binalot ako sa net. Tinapon ako sa dagat. Night effect. So, dapat, nakabalot, wala akong malay, nasa net ako, lumulubog ako. So, kinukunan ako. Kaya, kinukunan akong ganun habang lumulubog. Paano ako ngayon habang lumulubog? Anong hangin ko, di ba? So, una muna, nilagyan ako ng ang tawag ng pony bottle, yung maliit na oxygen. Nakikita sa camera. 3 takes na, 4 na takes na yata yun. Saan nakikita pa rin. So, ang daming beses ako nilalaglag, di ba? Can you just imagine? So, sabi ko, direct, tanggalin lang natin. Kaya ko naman i-hold breath naman yan. Breath holding na lang ako. Sige, tinapon ako. So, pero kailangan ko mag-equalize kasi habang lumulubog ka, every 1 meter, dapat nag-equalize ka. Hindi naman pwede makita, wala nga akong malay eh. So, dapat hindi nakikita ng camera. So, pag nasa likod yung camera, nakakong gaganon. So, dapat nandito lang yung camera, yung kamay ko. Pag nasa likod na yung camera, gaganon ako. Dami, ang hirap na. Papakiramdaman mo pa yung sa tenga nun. Habang 1 meter, dapat nag-equalize ka. Pinapuputok mo yun. Kaya, napakahirap pala. Habang so, lumulubog ka, umiikot yung camera ganyan, lumulubog ka, pero dapat, alam ko rin kung saan yung opening ng net. Kasi, rin yun, delikado rin yun, hindi ako makalabas doon sa net, malalim. Wala na, Muntik na nga ako doon. Pababa? Oo, umabot na ako ng almost 100 eh. Ha? 100? Madilim na, pag gano'n ko madilim eh. Wow. So, gumano na wala na akong hangin. Ang dilim na. So, gumano na ako. So, nahanap ko na yung magbibigay sa akin ng hangin. Oxygen, Oo. So, bahala na kung sino mauna. Dito ako, tsaka doon. Pero, gumano lang ako na isa. Kasi wala akong hangin. Pero, yun. Tutulak ka ba nun pataas kapag gumano ka isa? Wala nang gagawin na iba? Meron pa tayong hangin na natitira. Sa loob. Kasi ang laman may tubig tayo sa katawan eh. Well, 75% na katawan natin, water. Tubig, And water is H2O. May oxygen. That's why sometimes yung maraming ganun, buoyant. So ano tayo, lumulutang talaga tayo. Huwag kang gagalaw, lulutang ka rin eh. Di ba? So kailangan relax ka lang. Nanggaganon ka lang. Huwag ka nang papalag kasi wala ka nang hangin. Kaya nalulunod yung ibang tao. Panic. Nagpapanik sila. Oo. Ako naman, naging relax na po ako. But sa totoo lang, ang dating nun, talagang lunod na yon o sa iba. Kaya ako, dapat pala talaga hindi ka nagpapanik, no? Sa kinakatakutan ko, dagat eh. Wala. 100 feet, imagine mo, hindi biro ang Muruami. Malalim. Kasi nakikita sa camera kung mababaw lang, kitang-kita, liwanag. Paano yung kasama mo yung cameraman hanggang baba, hanggang 100? Nakascuba naman yun eh. Oo, scuba sila eh. Tapos kinat na nung umangat ka na. Gumano na. Cut na ako. Pero pag labas ko ng net, yun pa ulit, kaya nagtagal yun, ang daming takes nun kasi ayaw akong lumubog muna. So, ang ginawa doon sa net... Nilulutang ka? Nilulutang ako, buoyant eh. Ang ginawa doon sa net, nilagyan ng tingga pa. Naku. So, nilagyan ng tingga para pag laglag sa akin, eksakto, boom! Laglag ka. Kung magkamali ka pala doon. Kaya ang bilis. Kaya pag laglag kong ganon, pag lagpas ng 10 feet, dire-diretso na yun. Ang bilis noon. Habol nga yung camera woman namin eh.
Ang camera mo, mahahabol siya eh. Pero lalim na. Pag nagkamali ka pala talaga doon, Yan ang muro amin. yun na. Oo. Pero Ganyan sa ang mga... tanong mo, hindi pa tayo kakain. Diyan ka lang muna. Hindi pa, tatapusin pa natin to eh. Oo, amin. Pero grabe, no? Ayan, nakita nyo naman, no? Ito yung mga part na hindi nyo alam sa isang Cesar Montano, no? Na talagang hindi basta-basta tong movie. Minsan akala ng mga tao, artista lang si Tito Boy na parang, di gagawin ko lang to kasi artista, arte ka lang. Hindi, pinag-aaralan talaga yan at binubuwis din talaga ang buhay. Lalo na makakuha lang, makapagbigay lang ng magandang palabas para sa mga kababayan natin. Totoo yun. At meron pa isang pelikula. After that,